Adeline San Antonio, nagmahal at nasaktan. Sino ba kasi ang mag-aakala na ang kanyang kapatid at kasintahan ay magkakaroon ng anak? Isang pagtataksil. Masyado siyang nasaktan sa nangyari. Pinili niyang magpakalayo-layo at umiwas, pero sa kabila noon, hindi niya pa rin nakakalimutan ang kanyang tungkulin bilang anak. Nagpapadala pa rin siya ng pera sa kanyang ina. Masakit malaman na ang dating kasintahan at kapatid ay kasal na, at mas lalong masakit dahil may anak na ang mga ito. Ang pinangarap nilang dalawa na pamilya sa iba na tupad. Mabilis na lumipas ang panahon, pero sariwa pa rin sa akin ang lahat ng pinagdaanan ko. Napangiti ako ng mapait. It still hurt, pero di kagaya noon na may iyak na lang ako sa sakit. Masakit pa rin naman, pero hindi na sobra. Siguro nasasaktan na lang ako sa tuwing naiisip ko o naaalala. Nasa proseso pa rin ako ng paglimot, pag-move on. Hindi naman kasi ganun kadaling kalimutan ang lahat ng pinagsamahan namin sa loob ng 8 taon. Hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Natural lang naman yun, di ba? Tao lang din naman ako. Ang lalim naman ang iniisip mo. Nandito tayo para mag-enjoy. Halika! Nabalik ako sa wisyo dahil sa biglaang pagsulpot ni Duday sa harapan ko. Napailing na lang ako. Nandito nga pala kami sa isang sikat na resort dito. Isang linggo kaming namamalagi rito, kagustuhan na rin ng 2 anak ng aking amo. Dahil likas na mabait ang mag-asawa, sinama pa kami ni Duday kahit family bonding ito. Laging sinasabi ng amo ko na malaki ang utang na loob nila sa akin. Kahit ilang beses ko nang sinabing walang problema, lagi pa rin silang nagpapasalamat sa akin. Sige na Duday, mauna ka ng maligo, maglalakad-lakad muna ako. Sagot ko sa kanya. Nakikita ko ang pagtutol sa mga mata ni Duday pero tumango pa rin ito. Isa sa mga nagustuhan ko sa pag-uugali niya. Kahit may sasabihin pa siya pero hindi na itutuloy. Kumbaga, may respeto siya sa desisyon mo. Napailing na lang ako sa kakulitan ni Duday. Nagiging isip bata na naman. Naghahabulan kasi sila. Nag-iwas ako ng tingin at pinili na lang na maglakad-lakad. Nakangiti akong pinagmamasdan ng karagatan. Napakaganda at sobrang payapa. Tanging alon ng dagat ang maririnig sa paligid. Malayo na rin ako sa kinaroroonan ni Duday. Masakit na rin ang paa ko, kaya umupo muna ako dito sa buhanginan. Wala rin gaanong tao rito. Napabuntong hininga ako. Ang lalim naman nun. Ay, anak ng tipaklong. Napaigtad ako sa boses na narinig ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Agad akong lumingon at tinaasan ko siya ng kilay. Ang lakas ng tawa niya. Para siyang kiniliti ng 100 katao. Masaya ka? Sarkastiko kong tanong. Napahinto naman ito sa walang katapusang pagtawa at tumikhim. I'm sorry, hindi ko napigilan. Sagot niya naman at tumabi ng upo. Pwede bang tumabi? Dagdag niya pa. Napaikot ko naman ang 2 kong mata. Tumabi ka na tapos ngayon ka pa nagtanong? Ang galing mo naman. Nasabi ko na lang. Sorry, kanina pa kasi kita nakitang nakaupo rito. Wala kasing gaanong nagtatambay rito. Sabi niya habang napakamot ng ulo. Alam ko, kaya nga pinili kong dito tumambay eh. Sagot ko ng pabalang. Hindi ko rin maiwasan na sungitan siya. Nainis talaga ako. Ayoko nang ginugulat ako. Sobrang sakit nung huli akong nagulat. Nawasak pa nga. Ang sungit naman. Mahinang bulong niya. Anong ginagawa mo rito? Tumatambay. Maikli kong sagot. What I mean, sa bansang to. Natatawang sabi niya. Napairap na naman ako. OFW ako. Kasambahay. Masungit at maikli kong sagot. Napatango naman ito. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Mabuti naman at tumahimik ito. Pareho kaming nakatingin sa karagatan. Alam mo ba kung ano ang nakikita ko sa mga mata mo? Basag niya sa katahimikan. Nangunot ang noo ko at nilingon siya. Ang lungkot ng mga mata mo. Nakita kong ang lalim ng sugat. Natahimik ako sa sinabi niya. Natamaan ako kasi totoo. Hindi ko alam na masyado na palang halata. Napangiti ako ng mapait. Magandang magkwento sa taong hindi mo kilala. Kapag kasi di mo pa yan nilabas, mapupuno yan at baka sasabog ka na naman. Gusto mo ba yon? Ikaw lang din ang patuloy na nahihirapan habang ang taong dahilan ng lungkot na yan, masaya na. Dagdag niya pa na mas lalong nagpatahimik sa akin. Tama lahat ng sinabi niya. Masyado ba talagang halata? Biglang tanong ko sa kanya. Hindi naman, siguro magaling ka rin magtago ng emosyon. Pero ang mga mata mo,
Hinding-hindi yan magaling. Maaring nakangiti ka pero ang mga mata mo, sobrang lungkot, sakit. Hilig ko din kasing mag-obserba kaya napapansin ko na may masakit kang pinagdadaanan. Hindi ko alam pero wala akong maisagot sa lahat ng sinabi niya. Totoo yun lahat. Hindi ko alam kung dapat ba akong magkwento, kung dapat ko bang sabihin at kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan. Pero nakikita ko lang ang sarili kong nagkukwento. Titig na titig ito habang nagkakwento ako. Nasabi ko lahat. Simula umpisa, walang labis, walang kulang. Napakurap ako dahil bigla niyang pinunasan ang mata ko. Hindi ko na malaya na may tumulo na palang mga luha. Hudyat din iyon nang bigla ang paghagulhol ko. Nataranta siya noong una pero agad din niya akong niyakap. Hinihimas niya ang likod ko na para bang yun ang paraan niya ng pagsisimpat niya sa akin. Wala siyang imik at hinayaan niya lang ako. Hindi ko alam na may ilalabas pa pala ako. May luha pang patuloy sa pagtulo para sa kanila. Ang sakit pa rin. Sobrang sakit pa rin. Ilang taon ang nagdaan, pero nandito pa rin ang bigat. Ang sakit at ang puot. Akala ko'y okay na ako pero hindi pa pala. Niloloko ko lang ang sarili ko na nakamove on na ako, pero hindi. Hindi ko pa kaya. Hindi ko rin alam kung paano. Gustong gusto ko nang makalimot pero patuloy akong hinahabol ng nakaraan. Yes, I'm loving myself now pero nandito pa rin yung bigat. Hindi pa rin ako totally healed. Hindi ko alam kung ilang minuto akong umiyak sa balikat niya. Patuloy niya pa rin hinihimas ang likod ko. Hindi siya nagsalita. Wala siyang ibang ginawa kundi ang damayan ako. Kumalas ako at binigyan naman ako ng panyo. Tinanggap ko ito at nagpunas ng luha. Maayos ka na ba? Basag niya sa katahimikan. Tumango naman ako bilang sagot. Aaminin kong gumaan ang dibdib ko kahit paano. Maraming salamat. Sinsero kong sambit. Ngumiti muna ito bago tumango. Diyos ko, nandyan ka lang pala, Adeline. Kanina pa kita hinahan. Sino yan? Napalingon kami sa taong biglang sumulpot. Si Duday. Lalaki? Patanong ko rin na sagot. Sira, alam kong lalaki yan. Ang ibig kong sabihin, sino siya? Bakit kayo magkasama? Bagong jowa mo na ba? Excited niyang sabi. Natawa itong katabi ko. Napailing na lang ako. Hindi ko siya boyfriend at... Wait, sino ka nga? I mean, anong pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap pero di ko man lang alam ang pangalan mo. Di ko nga rin alam ang pangalan mo. Di ka naman nagtanong. Sinungitan mo ako kaagad. Natatawa niyang sabi. Napaikot ko na naman ang aking mga mata. Sa hindi ka rin naman nagtanong bigla ka na lang nagugulat. Saad ko. Palipat-lipat naman ang tingin si Duday, kaya pareho kaming natawa sa itsura nito. Seryoso ba kayo? Aba, wala man lang know your name muna bago maglandian? Inis niyang sabi. Mas lalo naman kaming natawa. Palipat-lipat pa rin kasi ang tingin niya sa amin. Alright, I'm Michael. Saad ng lalaki. Adeline San Antonio. Sagot ko rin at nilahad naman ni Michael ang kamay niya, kaya walang alinlangan ko naman itong tinanggap. At Duday, hindi kami naglalandian, okay? Huwag kang advance. Dagdag ko pa. Napasimangot naman ang babaeng to. Sus, oo na lang. O siya, tara na. Kanina ka pa hinahanap ng mga bata at nila madam. Sabi niya at napatango naman ako. Tumayo na ako at gano'n naman din si Michael. Nagpagpag pa kami dahil buhangin itong inupuan namin kaya may buhangin sa damit namin. Nice meeting you, Adeline. It's good talking to you kahit masungit ka. Natatawa niyang saad. Napairap ako. Oo na lang, salamat din sa pakikinig. Huling sabi ko bago kami tumalikod ni Duday at bumalik sa cottage na tinutuluyan namin. Hope to see you again, Adeline. Rinig naming pahabol na sigaw niya. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Namumugto ang mga mata mo. Umiyak ka na naman no. Sabi ni Duday, patuloy pa rin kami nagdalakad. Sinulyapan ko naman siya. Hindi ko lang napigilan. Ang lalaking yun kasi masyadong mabait na sobra ring makulit. Natatawa kong sabi. Type mo? Biglaan niyang tanong. Hindi no. Totoo kong sagot. Ilang taon ka ng single? Ayaw mo bang sumubok ulit? Dagdag niya pa. Sa mga naranasan ko at sa pinagdadaanan ko pa ngayon, wala. Wala pa akong balak. At ayoko. Hindi pa ako totally healed. Kapag sumubok ako na hindi pa buo ang puso ko, kawawang lalaking yon at ayaw ko yung mangyari. Hindi ko alam kung kaya ko pang sumubok. Na-trauma na ako. Masakit pa rin.
Mahabang litanya ko, napatango naman ito at natahimik. Ilang sandali pa, nakarating na rin kami sa cottage. Nandun na rin ang mga amo ko at ang mga anak nila. May mga pagkain na rin nakahain sa di kalakihang mesa. Pagpasok pa lang namin, tinanong na ako kung saan ako nagpunta at sinagot ko naman ito ng totoo. Hindi ko na lang sinali ang nangyari kanina kasama si Michael. Isang masayang kulitan ang nangyari sa hapagkainan. May napag-uusapan kaming mga personal na bagay. Nakakatuwa dahil di nala kami tinuring na iba. May mga advice din silang binigay sa amin lalo na tungkol sa pamilya. Natahimik ako at nakinig lang. Hindi ako makapagsalita sa usapan, lalo na tungkol yun sa pamilya. Hindi naman sa ayaw ko, natatamaan lang ako sa sinasabi nila. Kasalanan ko bang hindi ko pa kayang magpatawad? Kasalanan ko bang masakit pa rin? Nagpapasalamat ako kay Duday dahil napansin niyang pagiging tahimik ko at iniba niyang usapan. Okay ka lang? Napasulyap ako kay Duday. Katatapos lang namin kumain. Ang mga amo namin ay mas piniling maagang magpahinga. Hindi pa naman ako inaantok kaya tumambay ulit ako dito sa dalampasigan. Tumabi naman sa akin si Duday. Oo naman, sagot ko. Siguro napansin niyang pananahimik ko kanina. Talaga ba? Kanina ka patahimik ka? Tanong niya ulit. Oo nga, may iniisip lang ako. Tulad ng pamilya mo? Napalingon ako sa sinabi niya. Tama ako, di ba? Alam mo naman na wala akong binabanggit tungkol sa kanila, pero alam ko naman na sila ang nasa isip mo. Dagdag niya pa habang hindi kumukurap na nakatingin sa akin. Natahimik ako. Sila naman talagang iniisip ko. Kahit ganito ang nangyari, miss ko naman ang pamilya ko, lalo na si Mama, at totoong walang binanggit sa akin si Duday simula nung mangyari yon. Naging tahimik siya pero kapag kailangan ko ng taong masasandalan, palagi naman siyang nandyan. Kahit ganito ang nangyari sa amin, hindi ko naman sila nakakalimutan. Mahal na mahal ko pa rin sila. Natabunan lang ng sakit at galit pero alam mo kung anong kinakatakot ko pa? Yung pagmamahal kong to, mapupuno ng pait. Sabi ko habang nakatingin sa umaalong karagatan. Malamig na hangin at maingay na hampas ng tubig. Alam mo ba, hangang-hanga talaga ako sa'yo. Ikaw na nga ang nasaktan pero mahal mo pa rin ang pamilya mo. Sabi ni Duday. Napangiti ako ng mapait. Siguro, gano'n naman talaga. Na kahit gaano pa kasakit at pait ang ipinaramdam sa'yo ng iyong pamilya, babalik at babalik ka pa rin sa kanila. Siguro sa ngayon, mas matimbang lang ang galit, lungkot at poot. Anyways, about dun sa guy na kausap mo kanina, ang gwapo niya Adeline. Kinikilig na dagdag pa ni Duday. At syempre, hindi mawawala sa kanyang manghampas. Si Raulo talaga. Ah, si Michael ba? Sabi ko at tumango naman ito. Gwapo ba yon? Ay be, bulag ka? Ang gwapo nga nun eh. Gulat na gulat niyang sambit. Nakabuka pa ang bibig niya. Si Raulo talaga, napailing na lang ako. I mean, yes, maybe gwapo siya pero ang kulit niya. Napakadaldal pa para sa isang lalaki. Bali wala akong sabi. Napailing na lang ako sa kakulitan nitong si Duday. Wala talagang makakatalo sa kadaldalang meron siya. Di niya ako tinigilan. Ang dami niyang tinatanong tungkol kay Michael. Sa dami ng tanong niya, ang iba hindi ko nasagot dahil hindi ko naman din alam. Inaakala niya yata sa ganoon kaikling oras ay makikilala ko ng lubusan ng taong iyon. Oo, makulit at madaldal. OFW rin at pangalan niya lang ang alam ko. Hanggang sa napagod na rin kakukulit ang babaeng to, nagdesisyon na kaming pumasok na sa loob dahil lumalalim na rin ang gabi. Good night, Ade! Sabi niya sa akin. Good night din, dudes! Sagot ko naman. Ilang minuto pa akong tumitig sa kisame nitong hotel room na tinutuluyan namin bago ako kinain ng antok. Naging memorable ang isang linggong bakasyon namin sa resort. Isang linggong puno ng tawanan, kulitan at syempre hindi mawawala yung masasarap na pagkain. Sa isang linggo ding yon, hindi ko na ulit nakausap o nakita si Michael. Naging matiwasay din ang biyahe namin pa uwi. Kauwi lang namin ng isang araw, balik na naman sa dating gawain. Kasalukuyan akong nagdidilig ng mga halaman ni Madam. Inaalagaan namin ito ni Duday dahil ito ang nakahiligang gawin ni Madam kapag wala siyang trabaho. Labis na itong pinapahalagahan, kaya naman labis din ang pag-aalaga at pag-iingat namin dito. Katulad nga ng sabi nila, dapat kakausapin mo rin ang halaman na parang tao o parang buhay ang mga bulaklak. Mabilis itong namumulaklak kapag ganun.
Dahil tapos ko ng diligan ng mga halaman ni Madam, bumalik na ako papasok ng bahay. Wala din naman kaming gaanong gagawin ngayon dahil ginawa na namin yun ni Duday ng maaga. Grabe na talagang pagmamahal ng mga kabataan ngayon, sumusobra ng kapusukan. Napasulyap ako sa biglaang sambit ni Duday. Kasalukuyan kaming magkatabing umupo dito sa sofa. Malaki naman ito. Bakit? Anong meron? Tanong ko naman. May napapabalita kasi ngayon, actually viral siya. Nagpakamatay dahil iniwan ng nobya. Like, nakakaawa actually. Kung ako din naman baka ganun din ang ginawa ko. Sabi niya pa. Nasaktan din naman ako, niloko. Pero nagpakamatay ba ako? Pinili ko bang kitilin ang sarili kong buhay? Alam mo na sa tao yan. Acceptance will always be the key. Tanggap na hanggang doon na lang kayo. Yes, masasaktan ka. Hindi naman kasi ganun kadaling kalimutan yung tao. Yung memories niyo together. But the most painful part is yung patuloy ka pa rin nasasaktan pero ang taong yun masaya na. Sabi ko, natahimik naman si Duday ng ilang minuto. Pero tama bang ikulong si girl? Pinakita niya sa akin ang video. Ngayon, sa tingin mo makatarungan ba yan? Kinulong nila si girl. Sinisisi nila. I mean, don't get me wrong ha? Who am I para i-judge siya, diba? Oo, may part din na nagalit ako sa ginawa niya pero hindi naman siyang pumatay. Nagpakamatay yung tao. Sabi niya habang nakakunot ang noo. Oo nga, hindi nga siya ang mamamatay tao pero siya naman yung dahilan. Maikli kong sabi. Napakurap naman ito at napatango ng sunod-sunod. Stress, depression, anxiety or any mental health problems. Kapag yan na-trigger, iisa lang ang solusyong naiisip ng mga biktima. At yun ay ang pagkitil sa kanilang sarili para mawala ang sakit na nararamdaman o pinaramdam sa kanila. Dagdag ko pa. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit may mga taong handang magpakamatay para sa pagmamahal. I mean, it's okay to love and to be loved, pero wag naman sanang aabot sa puntong makakagawa ka ng mali para sa taong yon. Selfishness ang tawag dyan, hindi na pagmamahal. Tumango ako sa sinabi niya. Tama naman siya. Kasi nga, may mga tao talagang ganyan. Sila ang tunay na nagmamahal. Hindi nila matanggap na wala na. Hindi nila matanggap na ang taong naging tahanan nila ay ayaw na silang papasukin. Ang nagpapakamatay para sa pag-ibig ay totoong nagmamahal. Hindi lang talaga nila matanggap. At tama ka, selfishness kapag nakagawa ka ng masama dahil lang sa pagmamahal mo sa taong yon. Pero mali din naman yung babae. Ginamit niya ang taong nagmamahal sa kanya. Pinerahan tas makikipaghiwalay ng ganun lang. Grabe, galit ako sa ginawa niya pero hindi ko naman din hiniling na ikulong siya sa kasalanang di niya ginawa. Pero siya nga ang dahilan. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon. May mga tao talagang nanloloko. Ginagamit ka lang at wag na wag mong iisipin na ikaw ang nagkamali. Choice nila yon at hindi sa'yo. May iba naman na masyadong nalunod sa pagmamahal. Naging tanga and it's normal. Dadating at dadating ang panahon na gigising din at matututo. Hindi ko rin naman masisisi. Ika nga, nagmahalang din sila. Nagpatuloy pang usapan namin. Hindi namin namalayan ng oras. Kaya ako nagdesisyon na tumayo dahil maghahanda pa kami para sa hapunan. Kumusta ka anak? Natahimik ako. Kumakain ka ba sa tamang oras dyan? Sinubukan kong wag mapahikbi. Sa ilang taon ko rito, hindi ko naman sinasabing putol na ang komunikasyon namin. Ako ang nagdesisyon na putulin iyon. Pero si mama, lagi niya akong tinatawagan at kinukumusta. Noon hindi ko sinasagot dahil hindi ko pa kayang harapin o kausapin siya. Mabuti naman ako ma, ikaw po ba? Sabi ko. Mabuti naman din, maikli niyang sagot. Nag-uusap o kinakausap ko naman siya minsan. Sinasagot ko ang mga tawag at text niya ngayon. Salamat sa perang pinadala mo anak. Kumain ka ng tama sa oras. Mabuti naman kami rito kaya huwag kang mag-alala. Tumawag lang ako sa'yo para sabihin na natanggap ko na ang padala mo at ang balikbayan box. Sabi niya at napangiti naman ako. Tulad nga ng sabi ko, hinding-hindi ko pa rin naman sila makakalimutan kahit na umiwas ako sa kanila. Wala po yun ma. Responsibilidad ko yan bilang anak ninyo. Kahit na. Maraming salamat pa rin anak. O siya, baka may gagawin ka pa. Mag-iingat ka dyan at miss na kita. Kayo din po ma. Sige po, ingat din po kayo dyan. Huwag pababayaan ang sarili. Huling sabi ko bago pinatay ang tawag. Napabuntong hininga ako. Nagpapasalamat ako na wala siyang binabanggit na kahit ano tungkol kina Sam. Ayaw ko rin madinig dahil nasisira lang ang araw ko. Adeline, ikaw na muna mag-grocery ngayon ha? Sabi ni Duday.
Tumango naman ako. Naiintindihan ko naman kung bakit hindi siya makakasama sa pag-grocery. May gagawin pa siya. Okay lang din naman sa akin yun. Nasanay na rin ako. Pero syempre, may kasama akong driver. Hindi ko naman kasi kayang bitbitin lahat. Kailangan ko rin ng tulong. Pasalamat na nga lang ako na Pinoy din ang driver namin. Dahil di naman gaanong malayo ang mall rito, kaya ilang minutong biyahe ay nakarating na rin kami. Sinimulan ko ng bilhin ang mga nasa listahan. Inuna ko yung mga personal necessities. Tissue na lang ang hindi ko pa nabibili at saka malas-malasan nga naman dahil nasa pinakatuktok ito nakalagay. Hindi ko naman sinasabing pandak ako. Sakto lang ang height ko, hindi matangkad at hindi rin naman maliit. Sadyang nasa itaas. Wala na rin dito sa ibaba. Pinilit ko pa ring abutin kahit di ko talaga maabot. Ako na! Nagulat ako sa sinabi ng taong nasa likod. As in, nasa likuran ko. Pamilyar din ang boses niya. Alam kong narinig ko na yun eh. Di ko na lang maalala kung saan. Miss, napabalik ako sa wisyo, humarap ako't napanganga. I knew it. Si Michael. Ha? Lutang kong tanong. Tumawa naman ito. Ang manly talaga ng tawa ng lalaking to. Sabi ko, ilang tissue bang kailangan mo? And nice to meet you again, Adeline. Napakurap ako. 10. Sabi ko, at bakit nangutal pa ako? Nakita ko lang si Michael. Di ko rin naman kasi inaasahang makikita ko siya ulit. Okay. Nakangiti niyang sabi. Kumuha nga siya at akala ko aalis na siya pero sinamahan niya pa akong mamili. Sinabi kong kaya ko naman pero nagpumilit pa rin siya. Wala na akong nagawa. Masyado siyang makulit. Hindi ko kayang kakulitan niya. Mapapaaga lang ang pagputi ng buhok ko. Ano nga palang ginagawa mo rito? Wala ka bang trabaho? Tanong ko sa kanya. May binili lang tapos sakto nakita kita. Kaya namang tumakbo ng kumpanya kahit wala ako. Baliwala niyang sagot. Napanganga ako. Baka isisante ka niyan. Mahirap pa namang makahanap ng trabaho rito. Nag-aalala kong sabi. Hindi yan. Maikli niyang sagot habang nakangiti. Ang weird talaga ng lalaking to. Hinayaan ko na lang. Napuno ng tawanan at kulitan ang pamimili namin. Sira ulo kasi itong si Michael. Kung ano-anong kabaliwan ang ginagawa kaya natawa na lang ako. May pagkaisip bata din. Nakipagtalo ba naman sa bata? Tapos na ang pamimili namin. Gusto ko na sanang umuwi pero nagyaya pa si Michael na kumain raw kami bago kami umuwi. Pumayag ako dahil kapag hindi niya rin ako titigilan. Kasalukuyan kaming nandito sa isang restaurant. Nandito pa rin naman kami sa loob ng mall at masasabi ko talagang pangmayaman itong lugar. Sinabi ko naman kay Michael na hati na lang kami sa bayad pero siya na daw ang bahala. Hindi niya raw ako papayagang magbayad. At sabi niya pa, hindi raw mauubos ang pera niya kung dito kami kakain. Nag-aalala lang din kasi ako. Sa menu pa lang, ang mamahal na ng pagkain. Kumusta ka na, Adeline? Basag niya sa katahimikan. Nasa table for 2 kami at magkaharap na nakaupo. Mabuti naman, ikaw ba? Sagot ko at tinanong ko din siya. I'm good too, at happy at the same time. Sagot niya naman. Dahil? Tanong ko, na-curious ako eh. Dahil nakita kita ulit. Nakita ko din ang totoo mong tawa at ngiti na walang halong pagpapanggap. Nakakatunaw ang mga ngiti mo. Sagot niya sa akin. Napatitig naman ako sa kanya. Lumakas din biglang tibok ng puso ko. Wait, kinakabahan lang siguro ako. Ang weird talaga ng lalaking to. Corny mo? Natatawa kong sambit. Namumula na yatang mukha ko. What? Nagsasabi kaya ako ng totoo? Sabi niya pa. Oo na lang. By the way, nakalimutan kong magpasalamat sa'yo. Thank you pala. Sabi ko at tumango naman ito. Wala lang yon. Basta kung kailangan mo ako, nandito lang ako. You're 1 call away. Ay, wait, di ko pala alam ang number mo. Pwede ko bang mahingi? Sabi niya habang napakamot sa batok. Natawa naman ako. Ang cute, parang nahihiya na ewan. Binigay ko din naman ang number ko. Ilang sandali pa'y dumating na rin ang order namin. Nag-uusap kami ng personal na bagay. Nalaman ko rin na mayaman pala siya. Kaya pala hindi siya natatakot na matanggal siya dahil siya naman pala ang boss. Nakakahiya naman. Akala ko OFW siya na kagaya ko lang din na ang trabaho kumbaga ay mababa. Hindi ko sa kini-question ng trabaho ko. Mahal ko naman ito. Then sa pag-uusap namin, reality hit me na may-ari pala to ng isang kumpanya. Nakakababa, di ba? Ang tahimik mo ata. Basag niya sa malalim kong iniisip. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nakakahiya naman. Mayaman ka pala.
Totoo kong sabi. Hindi ko naman yung pinapangalandakan. Natatawa niyang saad. Tumango ako kasi totoo naman. Sa ugaling pinakita niya sa akin, talagang hindi ko siya mapagkakamalang mayaman. Oo nga tapos sinusungitan pa kita. Di rin ako mag-aakalang mayaman ka dahil sa kakulitan mo. Natatawang sabi ko, kaya pati siya'y natawa na rin. The truth is, sa'yo lang naman ako ganito. Napatingin ako sa kanya. Titig na titig ito sa akin. May nakikita akong pagmamahal sa mga mata niya. Ano? Pagmamahal? Sira na ata ako. Bumibilis ang tibok ng puso ko, grabe. Ibang ugaling pinapakita ko sa mga tao kaysa sa'yo. I'm strict and cold sa iba, pero nagiging makulit ako kapag ikaw ang kasama ko. Hindi ko alam kung anong nangyari simula nung makilala kita. Naging ganun na ako. You really caught my attention. How can you believe this, diba? Love at first sight? Maybe. Actually, nandun lang din ako. Naging tambayan mo ata sa resort ang lugar na yon. Hindi ako umalis. Nagstay kayo ng 1 linggo at ganun din ako. Nag-extend ako para makita ka. I never bother you kahit gusto na kitang lapitan. Lalo na kung nakikita kong umiiyak ka na naman. I don't want to see you crying. Remember? The flowers. Ako ang nag-utos na ibigay yun sa'yo to lighten up your day. Kahit sa ganun man lang na paraan, mabawasan ang bigat na nararamdaman mo. Napanganga ako sa gulat. Natahimik ako. Sobrang bilis ng tibok ng aking puso. Wala akong masabi. Naalala ko nga, may batang lalaking nagbigay sa akin ng bulaklak. Isang sunflower, ang paborito kong bulaklak. Sabi ng bata, may nagpapabigay daw. Tinanong ko kung sino. Sabi ng bata, hindi niya alam. At totoo, naging tambayan ko ang lugar na yon. Doon ako umiiyak. Nababawasan din ang bigat dahil sa bulaklak na natatanggap ko. Hindi ko alam na pinapanood pala ako ni Michael, na nandoon din pala siya. Hindi ko na rin napansin. Siguro, masyadong okupado ang isip ko. Nagulat ako nang hawakan niyang 2 kong kamay. I know you wouldn't believe this, but trust me, I started falling in love with you. Nagsimula ito nung makita kita. Sabi niya habang nakatitig sa akin. Nasisiraan ka na ba ng ulo, ha? Sabi ko habang nauutal pa. Pilit ko ring binabawi ang kamay ko pero mas lalo niya itong hinigpitan. Yes, siguro nga, nababaliw ako because of you. I'm crazy in love with you. Sabi niya pa. Alam ko na ayaw mo pa. Alam ko na hindi mo pa kaya. But, I will prove to you na totoo tong nararamdaman ko, whether you like it or not. Mas lalo akong napanganga sa kanya. May susundo ba sa'yo? Hatid na kita. Sambit ni Michael. Hindi na, may kasama naman talaga ako. Nasa kotse. Sagot ko, tumaas naman ang kilay nito. Sino? Si Duday? Si Jason, driver ng amo namin pero sinamahan niya ako. Di ko rin naman madadala lahat. Sagot ko ulit. Di na rin siya nagtanong at naging tahimik. Natagalan ka yata. Bungad sa akin ni Jason. Sorry, kumain pa kasi kami. Sabi ko at tinuro si Michael. Nagtitigan naman ang 2. Nobyo mo? Tanong niya. Hindi. Not now, but soon. Putol niya sa sasabihin ko. Napanganga ako, ibang klase talaga. What? Talaga namang di pa ngayon, but soon. Dagdag niya pa dahil sa nakita niyang reaksyon ko. Napailing na lang ako. O siya, kailangan na naming umuwi. Salamat pala sa libre. Sabi ko, napasimangot siya pero tumango naman. Mas gwapo naman ako sa kanya. Ano ngayon? Sa kanya lang sasama pero sa akin siya titira sa tamang panahon. Mas gwapo pa rin ako. Mahinang bulong ni Michael sa sarili. Ano? May sinasabi ka ba? Tanong ko, may binubulong kasi siya. Wala, tawagan kita mamaya. Pag-isipan mo din ang sinabi ko. Ingat kayo sa biyahe. Nakasimangot niya pa rin sabi. Di ko napigilang matawa. Ang cute niya. Nakarating kami ng matiwasay. Nagtanong din sa akin si Duday, bakit daw ako natagalan. Hindi ako mahilig maglihim, kaya sinabi ko sa kanyang mga nangyari. Lalo nang bigla ang pag-amin niya. Nagtitili naman itong si Duday. Natawa ako, para siyang kitikiti na di mapakali. Oh my gosh! Sigaw niya pa. Napailing na lang ako. Naputo lang pagtawa ko dahil nagring ang aking cellphone. Kinuha ko iyon at tiningnan ng caller. Si Mama. Sumagot naman ako. Hello, Ma? Sagot ko sa tawag. Natahimik naman si Duday sa kakasigaw niya. Ate? Natahimik ako. Kailangan mo? Malamig kong sabi.
Ate, si Mama. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit? Anong nangyari kay Mama? Di ko napigilan ang tinig na nag-aalala. Sinugod namin siya sa ospital. Inatake si Mama, ate. Sabi ng kapatid ko habang nakahikbi. Di ko naman napigilang mapaluha. Nabitiwan ko ang cellphone. Adeline, anong nangyari? Nag-aalalang sambit ni Duday. Nagsidaluyan na ang mga luha ko. Si Mama! Inatake si Mama! Sabi ko, niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ko alam, malusog pa naman siya. Malakas, siya nga itong palagi akong pinapaalalahanan tungkol sa pag-aalaga sa sarili. Tapos ngayon, siya palang nasa ospital. Kumusta ka? Nag-aalalang tanong sa akin ni Michael. Hindi ko alam, nag-aalala na ako. Sagot ko sa kanya. Do you need me now? Free naman ako. I can go there. Umiling naman ako kahit hindi niya nakikita. Hindi na, kaya ko naman. Uuwi din ako. Alam na naman ng mga amo ko. Mabuti na lang at pinayagan nila ako. Kailangan mo ba ng kasama? Sasamahan kita. Ngumiti ako kahit hindi niya nakikita. Ang sweet niya naman. Ewan, simula nung umamin siya, naging mas makulit at mas sweet pa siya sa akin. Kada umaga, araw-araw akong nakakatanggap ng bulaklak galing sa kanya. Hindi na, salamat. Nakangiti kong sagot kahit na mabigat ang nararamdaman ko. Alright, hindi na kita pipilitin pero kapag kailangan mo ako, tawagan mo lang ako at dadating ako sa'yo. Sabi niya pa. Oo na, sagot ko. Nagpatuloy pang pag-uusap namin. Malalim na rin ang gabi, hindi ko na rin namalaya ng antok ko. Masyadong madaldal si Michael, kaya hindi ko na nalabanan pa ang tuluyang makatulog. Good night, love. Yon ang huling narinig ko na sinabi ni Michael. Maaga pa lang ay bumiyahe na ako. Sinundo rin naman ako ni Michael. Nagpumilit din kasi siyang ihatid man lang ako sa airport kaya hindi na ako tumutol pa. Ilang minutong biyahe at sa wakas, nakarating na rin kami. Take care, Adeline. We will pray for the fast recovery of your mother. Sabi ni Madam. Napangiti naman ako at tumango. Sumama din sila sa paghatid sa akin. Sobrang say ng puso ko dahil kahit katulong lang kami, hindi nila kami itinuring na iba. Mag-iingat ka, ade. Ikumusta mo na lang ako kay tita. Sana maging mabuti siya. Si Duday naman ang nagsabi at niyakap ako. Mauna na kami, huling sabi ni Duday. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Nanatili naman dito si Michael. Ingatan mo ang sarili mo. Kahit na anong mangyari, nandito lang ako. My shoulder are always ready to embrace and ready for you to lean on. Nakangiti niyang sabi pero bakas naman ang pag-aalala sa mata niya. I will. Ikaw rin. Mag-ingat ka pag pababayaan ang sarili mo, ha? Salamat ulit sa paghatid. Naging abala pa ako sa'yo. Sabi ko at umiling naman ito. Kahit kailan, hindi ka naging abala. Kahit gaano man ako kabisi o hindi. I will make time for you. Wala akong pakialam sa iba kung ikaw nang usapan. Napangiti naman ako sa sinabi niya. O siya, mauna na ako. Lilipad na rin maya-mayang eroplano. Tawagan na lang kita once na nakarating na ako sa Pilipinas. Sabi ko at niyakap siya. Nabigla naman ito at hindi nakagalaw sa kinatatayuan. Natawa ako pero ilang minuto ay gumanti na rin ito ng mas mahigpit na yakap. Kumalas ako pero bago pa ako umalis, hinalikan niya ako sa noo. I find it sweet. Yan ang gestures na palagi niyang pinapakita sa akin. Talagang hindi ako makakaalis kapag hindi niya ako nakikis sa forehead. Kasalukuyan akong nakasakay sa eroplano. Umupo ako malapit sa bintana. Malungkot akong nakatanaw sa labas. Binabalot ako ng labis na pag-aalala. Kung kaya ko lang makalipad, makarating lang ng mabilis, ginawa ko na. Ma? Masaya kong sambit. Nakangiti naman itong lumingon sa akin. Wala akong sinayang na oras at niyakap siya ng mahigpit. Mama! Naluluha kong tawag. Adeline, kumusta ka? Nakangiti niyang tanong. Mabuti naman po ako, kayo po. Lagi mo akong sinasabihan at pinapaalalahan ng alagaan ng sarili ko. Pero ikaw, hindi mo yung ginagawa sa sarili mo. Pinag-aalala mo ko, Mama. Di ko kaya ko, ikaw nang mawawala. Di ko kakayanin, Ma. Sabi ko, habang umaagos ang luha. I'm sorry, Mama. Huwag mo kong iiwan. Dagdag ko pa. Hindi ako mawawala dahil kasama mo ko parati. Kayo ng kapatid mo. Nandito ako, dyan sa puso mo. Mama. Miss. Napamulat ako sa tumawag sa akin. Napaupo ako ng maayos.
ang flight attendant pala. Paghaplos ko sa mukha ko, hindi ko na malayang lumuluha na pala ako. Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Tumango lang ako. Hindi naman ito nagtanong pa at umalis na. Nagsabi din siyang malapit nang lumapag ang eroplano. Kinabahan ako sa panaginip kong yon. Hindi ko alam kung may pahiwatig o ano. Mas lalong sinakop ng kabang dibdib ko. Ilang minuto pa nga, lumapag ng eroplano. Mabuti na lang at nakahanap ako kaagad ng taxi. Sa ospital na ako dederecho. Sinabihan ko na rin ang driver kung saang ospital. Pasalamat na lang ako at hindi gaanong traffic kaya nakarating kami kaagad. Pagkababa ko pa lang, naghihintay na sina Micah, Sam at ang anak nila. Hindi ko na sila pinagtuunan ng pansin. Tinanong ko kaagad kung saan ang room nila nilagay si Mama. Sinabi naman nila sa akin at di ko na sila nilingon. Umalis ako bigla at pinuntahan si Mama. Nakarating ako agad sa kwarto niya. Napaluha ako sa nakita. Pumayat si Mama. Maraming nagbago sa katawan niya. Mas lalong nanikip ang dibdib ko sa daming aparatos na nakakabit sa kanya. Mama, nandito na po ako. Sabi ko at hindi ko na napigilang mapahikbi. Patawarin mo ako. Dagdag ko pa. Hikbi lang ako ng hikbi habang mahigpit na nakahawak sa kamay niya. Di ko na rin namalayang pumasok si Micah dito, dalang ibang gamit ko na hindi ko na nakuha sa taxi sa labis na pagmamadali at pag-alala kay Mama. Anong sabi ng doktor? Tanong ko habang pinupunasan ng luha. Hindi ko na rin sila tiningnan dahil nakafocus ako kay Mama. Di naman daw gaanong malala dahil sinugod siya dito kaagad. Sabi ni Micah. Napatango ako. Tumahimik ang paligid. Wala kahit na sinong gustong magsalita. Kumusta ka? Basag ni Sam sa katahimikan. Mabuti. Maikli kong sagot habang hindi pa rin nakatingin sa kanila. Umuwi ka muna kaya ate, kagagaling mo lang sa biyahe, alam naming may jet lag ka pa. Sabi ni Micah. Di na, dito na lang ako. Nagugutom ka na ba? Ilang oras din ang biyahe mo, bibili. Hindi na, hindi ko kailangan ng kahit anong mula sa inyo. Putol ko sa sasabihin niya pa. Sa pagkakataong ito hinarap ko na sila. Nakikita ko ang labis na lungkot at sakit sa mga mata nila, pero wala akong pakialam. Hindi naman silang pinunta ko rito. Nabawi ko kaagad ang pagtingin ko sa kanila dahil tumunog ang aking cellphone. Doon ko naalala na hindi ko pa pala natatawagan si Michael at hindi na kailangan dahil siya na rin ang naunang tumawag sa akin. Sinagot ko naman iyon. Hello, nakarating ka ba ng maayos? Ngumiti ako sa sinabi niya. Oo, actually, kadadating ko lang din. Sorry, nakalimutan kong tumawag. It's okay love, tanghali na dyan kaya kumain ka na. Huwag pababayaan ang sarili. Mas lalong naging malapad ang ngiti ko. Sige mamaya, hihintayin ko munang gumising si Mama. Ikaw din dyan, kumain ka. Sabi ko, habang nakangiti pa rin. Patuloy pa kaming nag-usap, pero ako na rin ang tumapos dahil kailangan ko pang sabihan sina Duday na nakarating din ako ng ligtas. Pagkatapos, napalingon ako sa kanila. Bakas ang gulat sa kanilang mga mata habang nakatingin sa akin. Binalik ko naman ang walang emosyon kong mukha. Napatingin ako sa bata. Nakangiti itong tumingin sa akin. Napangiti ako ng mapait. Hindi maikakailang anak nga ni Sam dahil kamukhang kamukha niya. Bumalik ang tingin ko kay Mama. Hinawakan ko ulit ang kamay niya hanggang sa dumilat ito. Mama, naluluha kong sambit. Adeline, ikaw ba yan? Hindi ba ako nananaginip? Ikaw ba talaga yan? Naluluha niyang sabi. Marahan akong tumango sa kanya ng ilang beses. Ako nga ito, Mama. Pinag-alala mo ko. Kumusta ka? Ang pakiramdam mo. Tawagan ko na bang doktor? Tatayo na sana ako, pero pinigilan niya ako. Nagpupumilit itong tumayo kaya inalalayan ko siya hanggang sa makaupo ito ng maayos. Di ko na rin napigilang mapaluha nung yakapin niya ako. Namiss ko ang yakap niya. Ang yakap ng isang ina na nagpapahiwatig ng pagmamahal at comfort. Umiiyak kaming dalawa habang magkayakap. I'm sorry, Mama. Patawad po. Wala kang kasalanan, anak. Miss na kita. Miss na miss din po kita, Mama. Katatapos ko lang kumain. Di naman ako nagtagal at bumalik kaagad. Nakausap ko din si Michael. Naging mabuti na rin ang loob ko kay Michael. Di rin naman talaga siya mahirap pakisamahan. At totoong ibang-iba talagang ugali niya kapag kaharap ang ibang tao. Wala itong emosyon. One time,
Nag-request siyang dalhan ko daw siya ng specialty kong adobo. Pumayag na rin ako bilang pasasalamat sa kanya. Pagtingin ko pa lang sa labas, nakakalula na sa laki ang gusaling iyon. Dahil sinabihan niya na darating ako, kaya sa entrance pa lang, pagtanong ng security guard kung sino ako, naging aligaga na sila. Mabilis nila akong tinulungan. Nagtataka pa ako kung bakit. Yun pala, takot sila kay Michael. Binanta niya din lahat na kapag may mangyari sa akin ay sisante na sila. Kaya siguro, ganun na lang sila kaaligaga. Nagulat pa akong sinabihan nila akong nobya ng boss nila. Wala rin akong nagawa. Pagpasok ko sa loob ng office niya, mas lalo akong nalula. Nasa pinakatuktok ang office niya. Nakikita rin dito ang labas na parang langgam na lang ang mga sasakyan at mga tao. Maganda rin ang disenyo ng office niya. Naputol ang pagbalik tanaw ko dahil kinalabit ako bigla ng anak ni Micah. Sorry ate, masyado talagang makulit itong si Adam. Wala pa rito si Sam. Ang sabi ni Micah, nasa trabaho pa daw. Wala na akong nagawa at nakipaglaro sa kanya. Di ko na rin namalayan ng oras dahil masyado akong nagiliw sa pakikipaglaro at kakulitan kay Adam. Natawan na rin ako. Naalala ko si Michael hanggang sa napagod ito at nakatulog na. Paglingon ko, nakangiting mga mata ng pamilya ko ang nakita ko. Napansin nilang nakatingin ako sa kanila kaya napaiwas sila ng tingin. Nandito na rin si Sam. Ngayon lang kita nakitang nakangiti ng totoo anak, sabi ni Mama. Ngumiti lang ako ng tipid sa kanya. Binigay ko na rin kay Mike ang anak niya. Hanggang kailan ka rito anak? Hanggang sa maging maayos ka na talaga Mama. Pinayagan naman ako ng mga amo ko na magtagal para sa'yo. Nagpaalam naman ang mag-asawa na lalabas muna para kumain. Nagtanong pa sila kung may ipapabili raw ako. Ngayon, kami na lang ni Mama ang nandito. Hindi mo pa rin ba sila napapatawad anak? Basag ni Mama sa katahimikan. Malungkot naman akong napatingin sa kanya. Hindi naman ganun kadali yun, Ma. Kung ganun lang kadali, ginawa ko na. Pero hindi eh. Masakit pa rin. Nandito pa rin. Paano ka makakapagpatawad kung pinipigilan mo rin ang sarili mong gawin yon? Alam mo namang nare-respeto kita at ang nararamdaman mo, anak. Pero hanggang saan? Hanggang saan mo hahayaan ang sarili mong makulong sa sakit? Sa nakaraan? Alam mo ba na nalulungkot rin ako? Nasaktan ako. Mas triple ang sakit dahil dalawa kayo na anak ko. Na-stress ako kaya ako pumayat. Labis akong binalot ng pangamba, lungkot at pag-aalala para sa dalawa kong anak at mas lalo na sa'yo. Alam mo bang gabi-gabi akong nagdarasal na sana okay ka lang, na sana kausapin mo na kami. Ilang ulit kitang tinawagan pero pati ako kinalimutan mo. Yun ang pinakamasakit para sa akin anak. Ayokong mawala ang dalawang taong importante at mahalaga sa akin. Ayokong mag-away kayo. May samaan ng loob sa isa't isa. Napahawak ako ng mahigpit sa kamay niya. Mama, wag kang magsabi ng ganyan. Wag mo kong iwan. Di ko kaya. Di ko kakayanin yun, Ma. I'm sorry kung kinalimutan ko din kayo. Patawad dahil hindi ko sinasagot ang tawag ninyo noon. Hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil wala ka namang kasalanan. Pero may hiling lang sana ako, anak. Makinig ka muna sa kanila. Subukan mong pakinggan ang paliwanag nila. Huwag ka nang tumakbo anak, tama na. Harapin mo na. Patuloy kang masasaktan kung hindi mo kayang harapin ang takot na yan. Dagdag pa ni Mama. Mas lalo akong napayuko. Natamaan ako kasi totoo. Kaya mo anak kung haharapin mo. Susubukan ko po Mama. Huwag mo lang subukan. Gawin mo. Gawin mo hindi dahil sinabi ko. Gawin mo para sa sarili mo. Para sa taong nagpapasaya sa'yo ngayon. Gulat akong napalingon sa kanya. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko anak. Nakikita kitang nakangiti at tumatawa kapag kausap mo siya. Yan ang napapansin ko sa'yo. Sabi pa ni Mama. Pag-isipan mo ang sinabi ko, hindi ko naman sinasabing ngayon. Pero kapag handa ka na, at palagi mong tatandaan na hangad ko lang na maging masaya ka na talaga. Suportado kita sa lahat anak. Dagdag niya bago siya nagpaalam sa akin na magpapahinga muna. Tumango naman ako, kinumutan ko na rin siya. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Makakauwi na rin si Mama dahil naging mabuti ng pakiramdam nito. Pinaalalahanan lang siya ng doktor na uminom ng gamot sa tamang oras at huwag na masyadong magpapadala sa stress. Sa 1 linggo ding iyon, hindi ko alam kung saan o kailan ko balak na kausapin sila. Sadyang pinag-iisipan ko pa't hindi ko alam kung ano bang sagot.
Hindi rin naman kasi ganun kadali. Napapansin ko rin na gusto nila akong kausapin pero pinipigilan nila. Kasalukuyan kaming nakasakay ngayon sa taxi. Naging tahimik ang biyahe at walang kahit na sino ang gustong magsalita hanggang sa nakarating na nga kami sa bahay. Pagpasok ko sa kwarto, agad akong tinawagan ni Michael. Sa nakalipas na araw ay lagi kaming magkatawagan. Napalagay na talaga ang loob ko sa kanya. He makes me laugh, naiirita at napapangiti. Mas nakilala ko siya. Doon ko lang din nalaman na wala na pala siyang magulang. Matagal na itong patay dahil sa isang aksidente. Pinay ang mama niya na nakapag-asawa ng Amerikano na naninirahan sa UK at siya ang bunga ng pagmamahalan nila. Nag-iisa lang din siyang anak. Half Pinoy at half American siya. Mas nangibabaw lang ang mukhang Amerikano niya. Kaya noon, gulat na gulat akong nakakapagsalita siya ng Tagalog. Yun pala, tinuruan siya ng kanyang ina. Hindi mo rin mahahalata dahil sanay na sanay itong magsalita ng Tagalog. Hey, okay ka lang? Napabalik ako sa wisyo. Hindi ko alam na nasa kabilang linya na pala siya. Doon ko lang naalalang sinabi niya na basta ako ay sasagutin niya agad ang tawag. I'm sorry, may naalala lang ako. Okay lang, nag-aalala lang ako. Akala ko may nangyari na sa'yo. Nakauwi ba kayo ng ligtas? Tanong niya. Nasabi ko rin na ngayon ang labas ni Mama. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. May tanong lang ako, kailangan ko lang ng opinyon mo. Sabi ko. Sige, ano yun? Sa tingin mo, kakayanin ko na bang harapin ang problema ng tuluyan? Kahit hindi ko direktang sabihin sa kanya, alam ko namang naiintindihan niya ang gusto kong iparating. You can. Remember, you're a fighter. Masaya akong marinig na pinag-iisipan mong harapin ang problema. Kahit hindi ko nakikita, alam kong nakangiti ito at nagpapahiwatig ng suporta. Tama naman kasi ang mama mo. Hindi ka talaga maghihilom dahil hindi mo pinapayagan ang sarili mo. Kinulong ka na ng sakit at galit. Masasabi mong masaya ka pero kalahati lang. Hindi ka pa rin buo. Kaya, paano ka makakapagpapasok ng iba sa puso mo kung nilak mo yan? Nasa iyo pa rin ang susi para mabuksan yan. Always remember, nandito lang ako parati para sa'yo. Mananatili ako sa tabi mo. Ikaw ang pipiliin ko. Dagdag niya pa. Napangiti naman ako at hindi mapigilang mapaluha. Bakit sobrang sweet mo? Di ko napigilang magtanong. Dahil ikaw yan. Mahal kita, totoo yun. Di pa ako tuluyang makakapasok sa buhay at puso mo kung nababalot ka pa rin ng sakit at galit. But don't worry, dahil yayakapin ko yan para sa'yo. Yayakapin kita at mamahalin ng buong buo. Wala nang iba't ikaw lang. Sagot niya sa akin. Mas lalo akong napangiti habang naluluha. Sobrang blessed ko na makilala siya. Kahit malayo kami ay hindi naging hadlang iyon. Hindi siya nag-iba. Ganun pa rin ang turing niya sa akin kahit sa cellphone lang kami nag-uusap. Nag-uusap pa kami at di nawala ang kakulitan niya. Kahit kailan talaga, ayaw niya pa sanang ibaba ang tawag pero ako nang tumapos. Pumasok kasi ang sekretary niya at may meeting pa raw ito. Sira ulo talaga, mabuti na lang at nakinig sa akin. Binantaan ko kasi na kapag hindi siya dumalo, hindi ko na siya kakausapin kahit kailan. Kaya ayun, takot na takot. Natawa pa ako dahil naging aligaga ito. Nakita ko pa rin na pailing ang sekretary niya. Marahil, ngayon na lang nakita ang boss niyang ganun katakot sa akin. Sabi niya pa, siya ang boss, pero ako pa rin ang masusunod dahil boss niya raw ako. Napailing na lang ako sa kakulitan niya. Bumaba ako, nagpapahinga si Mama, kaya naabutan ko sina Sam at Maika. Nagulat pa sila sa pagsulpot ko. Nagugutom ka na ba ate? Nauutal na tanong ni Maika. Umiling naman ako. Kailangan ko kayong makausap. Susubukan kong makinig at harapin na. Ayoko ng habang buhay. Takbo at iwas na lang ako. Sabi ko. Ate. Adeline. Simulan nyo na bago magbago ang isip ko. Pananakot ko sa kanila pero di ko naman talaga gagawin. Si Sam ang unang nagsalita. I'm sorry. Nalugmok kami nung 2 buwan kaming walang balita sa'yo. Mas lalo kaming binalot ng takot dahil wala kang paramdam. Dahil wala kaming alam, akala namin patay ka na. Nagluksa kami. Nagluksa ako, mahal. Nadurog ako, nalugmok at isang araw. Nagkita kami ni Maika. Sa iisang kumpanya lang pala kami nagtatrabaho. Kaya naging malapit kami. Ikaw lagi ang pinag-uusapan namin. Kung kumusta ka na o kung maayos ka ba. Walang araw na hindi ka namin iniisip. Hanggang sa unti-unting nahulog ang loob ko.
Maniwala ka. Sinubukan ko. Kasi sa tuwing nakikita at nakakausap ko si Micah, ikaw ang nakikita ko. Yes, I admit na ginawa ko siyang rebound. Hindi ko siya nakikita bilang siya noon kundi bilang ikaw. I love her before because I see you on her. Patawarin mo ako kung hindi ko natupad ang mga pangarap natin. Nabalot din ako ng konsensya dahil sa sinapit mo. Nawalan ako ng pag-asa nun. Akala ko wala ka na. Patawad dahil ang akala mong taong mababalikan, mayayakap at mamahalin ay wala na. Nahihiya ako, alam mo yun? Pero mababago pa ba? Nangyari na eh. Kahit patayin ko pang sarili ko, hindi na magbabago. Hikbi niyang sabi. Sumikip ang dibdib ko. Di ko na malayang umiiyak na din pala ako. Sinubukan ko rin ate. Sinubukan ko ding pigilan ang nararamdaman ko dahil mali. Pero wala na akong nagawa. Masyadong malakas ang puso na to ate. Kahit na anong gawin kong pag-iwas, siya pa rin talaga. Kahit na alam kong ginagamit niya lang ako. Nasaktan ako pero naging tanga ako dahil mahal ko siya ate. Alam kong mali. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Ate, natakot ako. Akala namin wala ka na. Akala ko wala na akong ate. Si Sam yung naging sandalan ko. Palagi siyang nandun. Hindi niya kami pinabayaan at iniwan dahil nangako siya sa'yo na bantayan kami. Kaya masisisi mo ba akong hindi mahulog ang loob sa kanya? Patawarin mo kami ate. Hikbi niya ring sabi habang nakaluhod at nakahawak ng mahigpit sa kamay ko. Adeline, ang totoo niyan, naging malapit kami ni Micah sa isa't isa nung nasa abroad ka. Pero ipinagsawalang bahala namin yun dahil nga fiancé kita. Magkarelasyon tayo ng 8 taon. Pero sa tagal ng panahon na nawala ka, laging si Micah ang nakakausap ko. At nung dumating na nga yung 2 buwan na hindi ka nagparamdam, mas lalo kong nakumpirma na nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Natutunan ko siyang mahalin. Minahal ko siya ngayon, hindi dahil nakikita ko ang sarili mo sa kanya kung hindi dahil bilang siya. Masaya na ako ngayon. Hindi ko man natupad ang pangako ko sa'yo pero tutuparin ko ang pangako ko sa pamilya ko. Sana mapatawad mo kami. Dagdag pa ni Sam. Mapait akong napangiti. Alam niyo bang nararamdaman ko? Sobrang sakit. Sobrang sakit dito. Mahal ko kayo eh. 2 taong mahalaga sa akin. Pinagtaksilan niyo ako. Niloko. Hindi niyo alam ang paghihirap at sakripisyo ko. Tapos ganun lang ang madadatnan ko. Na-trauma ako. Na-coma pa. Kahit gusto ko nang magpatawad. Kahit gustong gusto ko nang makalimot. Pero sa tingin niyo, ganun kadali yun? Kung kaya ko lang napapiliin ka, Sam. Ako dapat. Pero hindi eh. May batang walang kamuwang-muwang ang madadamay. Naranasan namin pareho na lumaking walang tatay, kaya ayokong maranasan din niya ng magiging anak ninyo. Nagpaubaya ako kahit sobrang sakit, alang-alang sa anak ninyo. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako handang magpatawad. Tuluyan akong nanghina. Mas lalo namang lumakas ang iyak namin. Wala na kaming pakialam sa paligid. Niyakap ako pareho ni Sam at Micah. Magkayakap hanggang sa mahimasmasan. At aaminin ko, naging magaan ang loob ko. Lumipas pang 1 linggo at masaya kong sasabihin na napatawad ko sila at ang sarili ko. Malaya ng puso't isipan ko, buo na ako ulit. Buo na ako ulit. Buo ko nang maibibigay ang sarili ko sa susunod na mamahalin ko. Yes, I admit, mahal ko na rin si Michael. Sino ba naman kasi ang hindi mahuhulog sa kanya? Pero hindi niya pa alam na mahal ko siya o na may nararamdaman ako para sa kanya. Sasabihin ko pagbalik ko, bukas na din naman kasi ang biyahe ko. Hindi ako pwedeng magtagal kahit na alam kong wala naman yung problema sa amo ko. Sulit din naman ang 2 linggo kong pananatili rito. Nagkaroon kami ng bonding bilang isang pamilya na puno ng tawanan at kulitan and new memories to keep with them. Mag-iingat ka doon anak, alagaan mo ang sarili mo. Paalala ni mama. Yumakap din siya kaya yumakap din ako pabalik. Tumango ako at ganun din ang sinabi at ginawa ni na Sam at Micah. Nakangiti akong kumakaway sa kanila. Kalalapag ko lang, nakabalik na rin ako sa wakas. Paglabas ko pa lang nakatayo na doon ang lalaking gusto kong makasama at mas makilala pa. Ngayong araw ko din sasabihin sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Hindi na rin pumunta dito si Naduday dahil alam naman nilang si Michael ang susundo sa akin. Mabilis ko siyang niyakap ng mahigpit at gumanti naman ito. Humalik din siya sa noo ko. Miss na kita love. 2 linggo. Akala ko maraming taon ang lumipas.
Sabi niya, kaya natawa ako. Nasanay na rin ako sa endearment niya sa akin. Namiss din kita at I love you to Michael. Sagot ko, nabato naman siya sa sinabi ko. Sinisink-in niya pa sa sarili niya. What did you say? Kumala siya sa yakap at hinarap ako. Hindi ito makapaniwala. Sinagot lang kita pero naging bingi ka na? Natatawa kong sabi. I'm fully healed now and I'm ready to start all over again with you. I love you to Michael at tanggal ng lak ng puso ko. Madamdamin kong sabi. Bigla naman itong nagtatalon at nagsisigaw. Napailing na lang ako. I love you so much. And I love you more. With you, I start again. I love you so much. Bago matapos ang taon, napagpasyahan naming magpakasal. Total, nasa tamang edad na rin naman kami pareho. Simple lang ang gusto kong kasal. Napili namin ang beach wedding sa tabi ng dagat kung saan kami nagkakilala noon. Sina mama at ang pamilya ko lang ang dumalo. At syempre si Duday at ang ilang kasamahan sa trabaho. At maging ang dati kong amo. Ganon din si Michael. Tanging ang mga malalapit na kamag-anak lamang ang inimbitahan. Dahil plano naming bumuo agad ng sariling pamilya, kaya napagpasyahan ko na rin mag-resign sa trabaho upang magampanan ang tungkulin ng isang mabuting may bahay. Sa kabila noon, hindi ko pa rin nakakalimutang kumustahin si Duday. Nagkikita pa rin kami paminsan-minsan. Mas gustong manatili ni Mama sa Pilipinas dahil naiinip raw siya rito lalo na kapag walang kachismisan. Sa totoo lang, masaya ako at wala nang mahihiling pa. Sino ba naman ang mag-aakala na sa dami ng hirap at sakit na pinagdaanan ko, ganito karaming blessing at pagmamahal ang matatanggap ko ngayon sa piling ng lalaking ibinigay sa akin ng puong may kapal. Na-realize ko din na siguro kaya pinagdaanan ko ang lahat ng iyon dahil hindi talaga si Sam ang lalaking para sa akin. Siguro gumawa talaga ng paraan ng Diyos para makilala at buksan ko ang aking puso para kay Michael. Ang lalaking mahal na mahal ko at magiging tatay ng batang nasa sinapupunan ko ngayon. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. Ang part 1 po ng video na ito ay ipipinalamang namin ang link sa comment section sa ibaba.